Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. The Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. After Jesus left the synagogue, he entered the house of Simon. Simon's mother-in-law was afflicted with a severe fever, and they interceded with him about her. He stood over her, rebuked the fever, and it left her. She got up immediately and waited on them. At sunset, all who had people sick with various diseases brought them to him. He laid his hand on each of them and cured them. And the demons also came out from many, shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and did not allow them to speak, because they knew that he was the Christ. At daybreak, Jesus left and went to a deserted place. The crowds went looking for him, and when they came to him, they tried to prevent him from leaving them. But he said to them, "To the other towns also, I must proclaim the good news of the kingdom of God, because for this purpose I have been sent." And he was preaching in the synagogue of Judea. The Gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. Welcome po. Welcome sa lahat sa ating programa. Pagninilay natin dito sa mga salita ng Diyos. Ang PESMA, pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. Sa ating pong munting tahanan, ang Our Humble Home, ang PESMA Plus, dito sa Facebook at sa YouTube. And as usual, maganda po ang ating programa. Kung i-open po natin, buksan muna natin ito ng pagninilay ng ating mahal na Santo Papa. So basahin po natin ang pagnilay ni Pope Francis. Words of the Holy Father. Preaching and healing. This was Jesus' principal activity in his public ministry. With his preaching, he proclaims the kingdom of God, and with his healing, he shows that it is near, that the kingdom of God is in our midst. Entering the house of Simon Peter, Jesus sees that his mother-in-law is in bed with a fever. He immediately takes her by the hand, heals her, and raises her. After sunset, since the Sabbath is over, the people can go out and bring the sick to him. He heals a multitude of people affected with maladies of every kind, physical, psychological, and spiritual.
having come to earth to proclaim and to realize the salvation of the whole man and of all people. Jesus shows a particular predilection for those who are wounded in body and in spirit, the poor, the sinners, the possessed, the sick, the marginalized. Thus, he reveals himself as a doctor both of soul and of bodies, the Good Samaritan of man. He is the true Savior. Jesus saves, Jesus cures, Jesus heals. The salvific work of Christ is not exhausted with his person and in the span of his earthly life. It continues through the church, the sacrament of God's love and tenderness for mankind. To treat the sick, to welcome them, to serve them, is to serve Christ. The sick are the flesh of Christ. Yan po ay binasa ng ating mahal na Santo Papa sa kanyang Angelus noong February 8, 2015. Yan po ang pagninilay ng ating mahal na Santo Papa. Sa pagkakataon po na ito, ating babasahin ang pagninilay na ipinadala sa atin ni Pesma Florencia Camus Valdez. Ito ay may pamagat na ang mga tao ay nagpatuloy sa paghahanap kay Jesus. Sa banal na kasulatan, kadalasan ang mga tao sa mga sulok ng mga kwento ang pinaka-inspiring. Nakikita natin iyan sa Ebanghelyo ngayon. Ang biyenan ni Simon o ni Pedro na minsang gumaling mula sa kanyang lagnat ay tumayo at nagsimulang maglingkod kay Jesus. Dinadala ng ibang mga tao ang kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay na may sakit at may kapansanan kay Jesus para sa pagpapagaling. Sinabi ni Lucas na ginawa nila ito sa paglubog ng araw, na nangangahulugan na kahit na matapos ang mahabang araw ng trabaho, sila ay nagmamalasakit at nagtiwala kay Jesus upang dalhin ang mga taong ito sa Kanya. Sino nga ang nakakaalam kung gaano kalayo ang kanilang pinaglakbay? Patuloy na hinanap ng mga tao si Jesus kahit na sinubukan niyang mag-isa. Sa ating buhay, kadalasan ang mga taong wala sa spotlight ang higit na makapagtuturo sa atin tungkol sa pamumuhay ng kabutihan. Ito ang mga taong sabik maglingkod sa kanilang mga kapatid. Handa silang pumunta ng higit at higit pa upang tulungan ang mga mahal nila. Sila ay mga taong naghahangad na sumunod kay Jesus at sumusunod sa kalooban ng Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa. Naway maging huwaran ang mabubuting disipulong ito sa ating buhay. Yan po ay pinadala ng ating kasamahan dito ni Pesma Florencia Camus Valdez. At ang susunod po natin na babasahin ay ang pagninilay na ipinadala po ni Pesma Hena Gellensten. Kasamahan din po natin dito. Basahin po natin ang kanyang nilay. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 38 hanggang 44. Pagninilay, ang Diyos ay puno ng awa at malasakit sa mga mahihina upang sila'y maging malakas, hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa kaluluwa. Ang ating Ebanghelyo ay nagpapakita kung paano pinagaling ng Panginoong Hesus ang mga may sakit at iba pang mabigat na karamdaman. Matapos niyang mapalayas ang isang demonyong sumanib sa lalaki, yan po ay ang Ebanghelyo natin kahapon, dumalaw naman siya sa bahay ng dalawa niyang apostol, ang magkapatid na sina San Andres at San Pedro. Dito ipinagaling niya ang biyena ni San Pedro na nilagnat noong panahong iyon sa pagpapatong ng kanyang kamay upang mawala ang sakit.
At ang sumunod sa paglubog ng araw ay marami pang ginawang kababalaghan sa Jesus na magpagaling sa mga may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Sa sumunod na umaga ay pumunta siya sa ilang, ngunit natagpuan siya ng mga tao. Subalit sinabi niya na kailangan niyang ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa iba't ibang nayon at bayan, at ito'y kanyang ginawa sa rehiyon ng Judea. Makikita dito na sa ilang ay nariyan ang lakas ng Panginoon na gumawa ng mga himala at sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay ang komunikasyon niya sa Diyos Ama bilang pagpapahayag ng pagtalima sa dakilang kalooban nito. Itinuturo sa atin ni Kristo na ang pagkaranas ng pagpapagaling sa buhay ay kinakailangan ng kaakibat na pananampalataya sa Kanya. At ang pananampalatayang iyon ay isinasama sa pagsasabuhay ng Kanyang kabutihan sa pagiging mabuti rin sa ating kapwa. Kung nais nating maranasan ang tunay na kagalingan sa ating buhay, ay maglingkod din po tayo sa ibang tao nang ipakita natin ang mabubuting pamamaraan upang kanilang sundan ang halimbawang iyan. Yan po ay ipinadala sa atin ng ating kasamahan, si Pesma Hena. Thank you po, Pesma Hena, sa napakaganda niyong nilay. And thank you din po sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa atin. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, panahon na po na mag-subscribe kayo sa ating program para po dalhin na lang ng YouTube sa inyo ang bago nating video at hindi nyo na kailangan hanapin. Dito po nagtatapos ang ating programa at ito po si Rex from Chicago at maraming salamat ulit at manalangin po tayo. Panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Naway sugpuin siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, o prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng masasamang espiritu na gumagala sa sanlibutan at naghahanap ng pagkawasak ng mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.